Matapos ang deklarasyon ng dengue outbreak sa lungsod ng Quezon na nakapagtala na 1,000 kaso at may 10 nasawi. Kanya-kanya ngayong diskarte ang bawat barangay sa lungsod kung paano maiwasan ang paglaganap pa ng nasabing sakit. Inirekomenda ng isang barangay dyan sa Quezon City na magpakawala ng mga palaka na sinasabing makakatulong para mapuksa at mabawasan man lang yung mga lamok na may dalang virus ng dengue. At bukod sa palaka, pinakilos na rin ng bawat barangay ang kanilang spraying team at nagbibigay na rin po ng dengue community lectures. Para sa detalye, kunin natin ang live report ni Erlo Bringas. Erlo, gaano kadaming palaka ba yan? Alex, plano sana ng Barangay Old Balaran na magpakawala muli ng 1,000 palaka para doon sa kanilang mga kanal at estero. Pero dahil nga pinigilan muna sila ng DNR maging ng LGU, ipapatupad muna nila yung tinatawag na 5S para maiwasan at mapuksa na nga itong mga lamok na nagsasanhi ng dengue. Inabutan pa naming naglilinis ng kanyang bakuran si Aling Rose sa Barangay Matandang Balara, Quezon City. Yan ay matapos niya raw mabalitaan ng anunsyo na may dengue outbreak na sa Quezon City. Pero sabi ni Aling Rose, ilan lang ito sa kanilang preventive measures para makaiwas sa mga lamok na may posibleng dalang dengue. Kailangan po maglinis sa loob ng bahay tsaka sa labas. Yung mga gulong itanggalin, itapon, yung mga timbang nakatiwangwang, ganun, tatanggalin po. Ay mga bote-bote, kailangan linisin. Regular naman daw niyang ginagawa ang paglilinis sa kanyang bakuran araw-araw para makaiwas sa anumang uri ng sakit. Pati ang kanyang mag-anak, tiniyak niyang maayos daw at protektado ang mga ito mula sa dengue bago umalis ng kanilang bahay at papasok sa eskwela. Nilagyan po ng yung lotion po para sa lamok, para iwas dengue rin po. Tsaka kailangan laging nakapajama. Tapos minsan po nagpapausok po ako sa loob ng bahay para alisin po yung sa lamok. Ang barangay ng Old Balara, isa na sa iminungkahi nilang gawin ng dati na nilang ginagawa para maiwasan daw ang dengue noon pa mang 2019 ay ang pagpapakawala ng mga palaka sa creek o estero maging sa kanal sa kanilang lugar. Naniniwala raw kasi silang may maitutulong ito para mapuksa ang lamok na nagdudulot ng dengue. Pero sa ngayon, gagawin na raw muna nila ang ilang strategiya na ibinaba ng lokal na pamahalaan para maiwasan ang dengue. Susundin po muna natin yung 5S strategy ng Department of Health. Yung pagpapakawala siguro ng palaka ay last option na lang po natin yun. Kung hindi po natin masugpo itong dengue na mapababa natin ang kaso dito sa Barangay Matandang Balara. Yes po. So, ibig sabihin, kino-consider pa lang natin yung pagpapakawala ng palakas? Ayon kasi sa instruction ng DNR at saka ng DOH, so medyo pinipigilan nila tayo dyan na gawin yung ganyang activity. So, kaya susundin na muna natin itong mga pinagagawa ng DOH, ng ating Health Department, at yung tungkol sa 5S. Sa datos ng Barangay Old Balara, nasa 45 na ang kaso ng dengue sa kanilang barangay. Kaya puspusan din ang ginagawa nilang mga preventive measures para maiwasan ito. Nandiyan nagpatawag rin ng emergency meeting ang barangay at isa nga sa pangunahing tinalakay nila ang mga preventive measures. Isa nga dyan ang muling pagpapakawala ng mga palaka. Pero hindi na daw muna nila ito gagawin dahil kahit pag ginagawa na nila ito noon pang 2019 at napatunayan nilang may tulong ito sa pagbaba ng dengue cases sa kanilang lugar. Bagamat naniniwala pa rin tayo na malaki pa rin naman na may tutulong ng mga palaka, lalong-lalo na doon sa mga bakanting lote na hindi pwedeng pasukin ng barangay para linisin. Wala pa raw silang pag-aaral na nakakatulong ang pagpapakawala ng palaka. And isa sa gagawin namin ay aalamin natin mismong sa loob ng bahay nung apektado ng dengue kung saan ang pinanggalingan ng lamok na nakakagat. So, i-strictly implement natin yung
i-seek and destroy nung pinanggalingan ng lamok. Sa ngayon, itutuloy na raw muna nila ang iba't ibang clean-up drive sa nasabing barangay para linisin ang mga lugar na maaaring pamugaran at itlugan ng lamok. Ayon sa Department of Health, pwedeng pamugaran din ng lamok yung mga bote ng soft drinks na katulad nito na iniimbak sa ating mga tahanan. Kaya ang payo nila sa ating mga kababayan, lahat ng mga bote na ganito na nasa inyong mga bahay, baligta rin para na sa ganun hindi maimbakan ng tubig at hindi mapamahayan ng lamok. Batay sa January 1 to February 14 report na inilabas ng Quezon City Epidemiology and Disease Surveillance Division, nasa 1,769 nang tinatamaan ng dengue sa buong lungsod habang 10 na ang namamatay. Ang Quezon City Health Department patuloy sa ginagawang anti-dengue misting at spraying sa mga barangay sa QC. Dito sinusuyod ng mga kawani ng QCHD at barangay ang mga eskinita maging kalye para mapigilan ang pagdami ng lamok na nagdadala ng dengue. Bukod dito, umiikot din ang spraying team sa iba't ibang barangay na may kumpirmadong kaso ng dengue. Nagbibigay sila ng dengue community lectures, nagsasagawa rin ng clean-up drives at lay fora. Ang anti-dengue misting at spraying ay isinasagawa rin sa mga lugar na may confirmed dengue cases. Matatanda ang inanunsyo ni Mayor Joy Belmonte ang deklarasyon ng dengue outbreak sa kanilang lungsod. Kasabay niyan, inatasan na rin ng alkalde ang 66 na health centers sa lungsod na maging bukas mula Lunes hanggang Linggo. Libre ang test kit para sa dengue cases sa mga health center at hospital ng lungsod. Nagpulong naman kaagad ang 142 na barangay captain upang talakayin ang mga aksyon na kakailanganin nilang gawin sa kanilang mga barangay tulad ng clean-up drives, mosquito fogging at paghimok sa mga residente na palagyang linisin ng kanilang mga bahay lalo na mga lugar na maaaring pamugaran ng mga lamok. Nanawagan din si Mayor Joy sa residente ng QC, barangay at mga eskwelahan maging bawat komunidad sa lungsod na makipagtulungan sa lokal na pamahalaan upang maagap na matugunan ang tumataas na kaso ng dengue. Samantala, Alex, nagpayo naman ang QC Health Department na kung nakakaranas ng sintomas ng dengue tulad ng lagnat, agad na pumunta raw at magpakonsulta sa pinakamalapit na health center. At ayon sa LGU, 7 days na ang nabukas ang mga health center mula Lunes hanggang Linggo para nang sa ganon ay masigurong maitest yung mga possible cases o posible na tinamaan ng dengue. Muli rin nagpaalala ang LGU sa ating mga dito sa Quezon City na kahit hindi po kayo mga bata ay guliin nyo po yung pagsasagawa ng preventive measures para nang sa ganun ay kahit saan man kayo magpuntang lugar dito sa lungsod ay maprotektahan pa rin kayo at maiwasan itong lamok na posibleng magsanhi ng dengue. Alex. Okay, Erlo, nabanggit ba ng bawat barangay na merong naitalang pagkamatay ng biktima ng dengue kung ano ang dahilan kung bakit humantong pa sa kamatayan? Ay, ito ba'y may problema ba sa pagdala sa kanila sa ospital? O hindi ba naagapan ito ng kanilang barangay health center? Or meron ba mga factors kung bakit namamatay ang ating mga biktima? Well, Alex, isa sa tinukoy nila na isa sa factor ay akala kasi ng karamihan sa ating mga magulang na kapag nilagnat yung kanilang mga anak ay simpleng lagnat lamang. Pero ngayon ay pinapayo nila hangga't maaari kung makaramdam ng 2 days na hindi bumababa yung lagnat ay or kahit nga isang araw lang, Alex, ay agad na raw dalhin sa pinakamalapit na health center para ma-check kung ito ba ay naapektuhan ng dengue. At isa rin sa factor, pero ang sinasabi nga pala ng mga barangay, Alex, ay nakaredy naman sila kahit papaano kung kaya't patuloy sila nagsasagawa ng mga lecture para maging maalam yung ating mga kababayan, lalo na sa mga nakatira sa mga yung mga tinatawag na mga village na medyo hindi maalam sa mga ganitong impormasyon, ay agad na madadala sa health center yung kanilang mga anak na posibleng apektado nitong dengue, Alex. Okay, siguro panghuli, Erlo, kanina nakausap ko si Dr. Rodgin Solante at sinasabi nga niya na meron ng mga bansang nagpapatupad na ng pagbabakuna
kontra dengue. At ang Pilipinas na lamang at ang bansang Singapore ang nagiging kulelat dito sa naturang usapin sa dengue vaccine, no? Nagpapatunay na marami nang gumagamit nito. Meron bang ginagawa ngayon na nag-iisang tinig ang mga barangay sa QC at maging local government na QC na siguro pukpukin ng Department of Health at maging ang FDA na kailan ba niyo ipatutupad yan? Alex, yung kung maalala natin, no, yung sa pinag-aaralan ng DOST, yung tawa-tawa, the possible na gamot doon sa dengue. Isa rin yan sa kanilang posibleng imungkahi sa Department of Health dahil nga sa may mga nakagamit naman na nito kahit papaano na hindi pa sure kung yun talaga ay because of tawa-tawa, no. So isa yan sa kinukonsidera na sana'y mapag-aralan daw at kanilang ang iminumungkahi sa Health Department para nang sa ganun ay kung may mga ganitong cases ng dengue dito sa ating bansa ay agad na magagamot at hindi na nga humantong pa sa possible na worst case yung kamatayan, Alex. So ang tanong ko, meron bang mga sinasabi mga barangay chairman na para maiwasan at masawata itong pagdami pa ng biktima ng dengue, siguro kausapin nila si Mayor. Mayor, pwede ba natin pukpukin ang DOH at maging FDA na bilisan ang pag-aproba at i-roll out nitong bakuna kontra dengue? Yes, Alex, yan din ang isa sa kanilang concern, no? Sana daw ay mas mapabilis pa yung kahit papano yung bakuna kontra dengue. Pero as of now, ang magagawa lang muna talaga nila ay preventive measures para nang sa ganun hindi na madagdagan pa yung current case ng dengue dito sa Quezon City na umabot nga na almost 1.7 o halos magdadalawang-libo na para nang sa ganun ay hindi na umakyat yan at least maiwasan yung matatamaan pa nitong posibleng sakit na dala nitong mga lamok, Alex. Okay, maraming salamat sa iyo, Erlo Bringas. Mata natin sa lungsod ng Quezon. Maraming salamat sa inyo pong pagsubaybay sa Mata ng Agila Primetime. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, i-follow lamang at mag-subscribe sa @Net25 TV.